Maligayang pagdating sa isang mundo kung saan ang tanging obsesyon ng mga tao ay ang manood ng mga taong binubugbog ang kapwa nila, hanggang sa mawalan ng pag-asa ang pinakapangit na tao binubugbog na makita nila. Kaya wala masyadong nagbago at una, ipinakilala tayo sa isa sa mga mas normal na content creator at ito si Paco, na kasalukuyang nagdiriwang ng kanyang milestone na 700,000 subscribers sa YouTube. At sa lahat ng clout na kanyang naipon ay nagawa niyang makasama ang isa sa kanyang mga kaklase at ito si Rumi. Binisita siya sa kanyang channel at pati na rin ang isang bagong YouTuber at alam niya kung paano makukuha ang pabor ng algorithm. Tinanong siya ni Paco tungkol sa kanyang channel at sinagot niya na karamihan ay gumagawa siya ng makeup vlogs. Pero batay sa ginawa niya sa kaawa-awang kaluluwa na nag-alok na maging modelo niya, mas mabuti pa na ikaw na lang mag-ayos ng sarili mo sa isang madilim na kwarto at hindi naman talagang tanga si Hoban para pumayag sa ganitong bagay, subalit ang banta ng pagkakaroon ng bugbog sa mukha ay gumagawa sa kanya na maging isang lalaking may lakas ng loob. Nagmukha siyang nakakatawa sa harap ng kamera at pinilit ang pinaka hindi natural na ngiti na nakita natin, pero pag siya na lang mag-isa, inilabas niya ang tunay niyang nararamdaman tungkol dito. Ang tanging dahilan kung bakit niya tinitiis ang lahat ng abuso ay dahil kahit si Paco ay kasing talino ng isang henyo sa kanyang channel, isa siyang mayamang tanga dahil alam niya kung paano kumita ng malaki. Si Ruby ay hindi gaano kalaki ang mga subscriber sa kanya tulad ng kay Paco, pero kailangan lang niyang ipakita ang kanyang dibdib sa stream minsan at magsisimula ng dumagsa ang mga donasyon. Sa kabilang banda, literal na wala si Hoban na magagamit niya at hindi siya matalino, hindi siya mayaman, at siya'y talagang pangit kaya't ang tanging opsyon para sa isang tulad niya ay tanggapin na lang na wala siyang kahit ano. Nang siya'y bumalik sa silid-aralan, sinalubong siya ng isang dropkick sa tiyan mula sa isa pa niyang kaklase na nagalit dahil ang pangit na mukha ni Hoban ay lumabag sa mga alituntunin ng komunidad dahil sa pagiging sobrang nakakabagabag. Ito ay si Snapper at siya ang cameraman ni Paco at miyembro na rin ng isang grupo ng mga baliw. Ngunit sa isang tunay na laban siya'y talagang duwag at isang tingin lang kay Hoban ay sapat na para siya'y umatras pansamantala, iniikot niya ang tingin sa silid at matapos makuha ulit ang kumpiyansa dahil may mga kaibigan siyang susuporta, nagboluntaryo si Snapper na maging cameraman ni Paco para makisakay sa tagumpay ng kaibigan. Ganoon din ang nangyari kay Rumi na nakakuha ng mahigit 30,000 sa kita sa loob lamang ng 20 minuto. Ang mga numerong ito'y labis na ikinagulat ni Hoban dahil siya'y may kondisyon na tinatawag na chronically broke at naisip niya na baka oras na para siya rin ay magumpisa ng bagong channel. Subalit pareho rin pala ang iniisip ni Snapper at lumapit siya kay Paco at nagtanong kung ano ang kailangan para siya ay makapag-umpisa ng bagong YouTube channel, at bilang kaibigan, handang tumulong si Paco pero kailangan niya ng isang may edad na tutulong sa kanya mag-sign up dahil hindi pinapayagan ang mga menor de edad na tumanggap ng income. Kailangan niya ang pahintulot ng kanyang mga magulang para gamitin ang kanilang bank account, pero magiging problema ito dahil siya isang hindi mabuting anak at nahuli na nagnanakaw ng pera mula sa kanila, kaya hindi sila magkasundo. Naisip ni Snapper ang isang magaling na ideya at lumapit kay Hoban na nakahiga pa rin sa sahig. Tinanong niya si Hoban kung buhay pa ang kanyang ina dahil alam niyang may sakit ito kaso dahil hindi naman aktibong ginagamit ng kanyang ina ang account sa ngayon, sinabi ni Snapper kay Hoban na nakawin ang bank account ng kanyang may sakit na ina dahil gusto niya itong gamitin. Tumawa ang iba kay Hoban at maraming kawalang galang ang binabato sa kanya, na hindi pinalampas ng karamihan pero 3 laban sa isa ngayon kaya't kahit gustong-gusto niyang suntukin silang lahat, hindi niya magawa. Bumisita si Hoban sa ospital para dalawin ang kanyang ina at pinipilit nitong magpakita ng masayahing mukha para sa kanya, ngunit alam ni Hoban na hindi gumaganda ang kondisyon ng kanyang ina at napansin ng kanyang ina ang lahat ng sugat sa kanyang mukha at labis na nag-aalala para sa kagalingan ng kanyang anak, dahil maliwanag na may mali. Ngunit pinalabas lang ito ni Hoban at itinangging nakipag-away siya para hindi mag-alala ang kanyang ina. Bumaba siya matapos makita ang kanyang ina at nalaman niyang kailangan niyang magbayad ng ospital bill na 30,000 at para sa kanya, isang linggong pag-flip ng patis ang kailangan para mabayaran lang ang mga bill ng kanyang ina, habang ang iba ay kumikita ng ganoong halaga sa loob lang ng 20 minuto nang hindi man lang nagsisikap. Naiinis siya sa kawalang katarungan ng buhay, ngunit may natitira pa rin siyang kaunting pag-asa dahil nakakalapit siya sa kanyang crush na si Bomi. Ngunit sa swerte niya ay hindi siya magugulat kung simulan ni Bomi na maging malapit kay Paco para sa clout.
Tinanong si Hoban ni Bomi kung alam niya kung saan nakalagay ang mga beef patties, kaya itinuro niya ito sa walk-in refrigerator at pinasalamatan siya ni Bomi at di lang si Hoban ang may pagtingin kay Bomi dahil parang idolo siya ng restaurant, ngunit sapat na para sa kanya ang makita lang siya para sumaya. Bigla niyang narinig ang isang pamilyar na boses na pumasok at boses ito ni Paco. Ayaw niyang makita siya dito sakaling dumating si Paco para lang magulo siya. Subalit nagulat siya nang marinig niya na pumunta si Paco dito para makita si Bomi dahil siya'y naging viral sa pagiging hot sa video. May plano na si Paco para sa huli ay maibigay niya kay Bomi ang kanyang ahas at ito'y nagsisimula sa paghamon kay Bomi na gumawa ng buong burger sa loob ng 30 segundo, kung hindi ay kailangan niyang ibigay ang kanyang numero ng telepono. Talagang inilalagay niya si Bomi sa isang sulok dito. Ngunit alam na ni Hoban na imposible para kay Bomi na magawa ang burger dahil bago pa lang siya dito, kaya kailangan niyang gumawa ng aksyon bago pa makuha ni Paco ang kanyang huling pag-asa na mapansin ni Bomi. Bago pa man ito malaman ni Paco ay tapos na gawin ni Hoban ang burger, na kanyang inilagay sa counter at ipinaliwanag na ginawa niya ang lahat ng eksakto sa gusto niya, kahit na may langaw pa sa ibabaw kaya't dapat siyang magmadali at umalis. Alam niya na bubugbugin siya ni Paco sa eskwelahan dahil sa ginawa niya, ngunit sulit ito para ilayo si Bomi mula sa lalaking iyon at baka kahit paano ay nakakuha siya ng ilang puntos ng pagmamahal mula sa kanya. Kinalaunan ng gabing iyon, bumalik si Hoban sa bahay kung saan siya ay kumakain ng ramen para sa hapunan, ngunit may problema siya dahil sa binabantaan siya ni Snapper na hayaan itong mag-stream sa kanyang bahay, at napilitan din siyang ibigay ang detalye ng bank account ng kanyang ina. Dagdag pa nito, ang ramen na kanyang niluluto ay hindi naman para sa kanya kaya't dinuraan niya ito bago ibinigay kay Snapper at siya'y nandoon at kumikita ng 30,000 sa mga donasyon habang nasa bahay ng iba, kaya iniisip niya na hikayatin si Snapper na hatiin ang ilan sa kita sa paggamit ng kanyang bahay. Gayunpaman habang papalapit si Hoban kay Snapper, natapilok siya sa extension cable at hindi sinasadyang naputol ang laro ni Snapper habang natapon din ang mainit at may laway na ramen sa mukha niya. Nagngit-ngit sa galit si Snapper at sinimulang bugbugin si Hoban dahil sa pagkawala ng 30,000 sa mga donasyon, at hindi makapaniwala si Hoban na hinahayaan niyang bugbugin siya sa loob ng kanyang sariling bahay. Ngunit lumalagpas na sa linya si Snapper nang sabihin niya kay Hoban na siya marahil ang dahilan kung bakit may cancer ang kanyang ina, at sa sandaling iyon ay may kung anong naputol sa loob niya at siya ay nakagawa ng isang bagay na hindi niya maibabalik. Hinablot niya ang ilang kimchi at inihagis ito sa mukha ni Snapper bago niya ito binigyan ng pinakakarapat-dapat na uppercut sa buhay niya. Sinuntok siya pabalik ni Snapper ngunit sa totoo lang, mahina siya kumilos kaya nakayanan ni Hoban ang suntok at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Ang pagtindig para sa sarili niya ay hindi kasing hirap ng iniisip niya noon, kaya kumuha siya ng higit pang kimchi at nagpatuloy sa pakikipagbunok kay Snapper habang patuloy ang pagre-record ng camera at sa ibang parte ng lungsod, nakita ng isang babae ang dalawang binatilyong nag-aaway na may pagkain sa kanilang mga boxer shorts, at bagaman hindi niya ito nirerespeto, nagkaroon siya ng interes dito. Pagkatapos ng away at matapos mapaalis si Snapper, naiwan si Hoban sa isang gulong bahay at nagsisimula ng maramdaman ang sakit ngayong nawawala na ang adrenaline at nagsisimula na rin siyang mag-alala kung magkano ang gagastusin para ayusin ang lahat ng nasirang bahay, ngunit ayaw niyang isipin ito kaya nagpasya siyang magpahinga sa sahig at matulog. Kinabukasan, nakatanggap si Hoban ng isang nakakagulat na tawag mula kay Snapper, na talagang nagpapanik at sigaw siya ng sigaw kay Hoban na tanggalin ang video. Ngunit hindi alam ni Hoban kung ano ang pinagsasabi ni Snapper. Akala ni Hoban na na-disconnect ang stream nang namatay ang computer, ngunit hindi nawala ng kuryente ang webcam kaya nakuha sa 4K ang lahat ng nangyari pagkatapos nun doon ay ipinaliwanag ni Snapper na na-upload ang video ng kanilang away sa YouTube at papatayin siya ng kanyang mga magulang kung makikita nila ito, hindi pa kasama dito kung gaano ito pangit tignan na matalo sa isang taong lumalaban gamit ang kimchi. Hindi makapaniwala si Hoban sa kanyang naririnig kaya nagpunta siya sa YouTube para makita ito para sa sarili niya, at talagang naka-online ang video sa lahat ng kimchi fighting glory nito at sa magdamag, kumalat na ito sa buong mundo kaya nag-alala si Hoban na mula sa pagiging nabubuli sa lokal, naging internasyonal na ang bullying kay Hoban. Pero bago niya i-delete ang video para makaiwas sa karagdagang kahihiyan, napansin niya ang isang pangkaraniwang usapan tungkol sa kung paano ang bilang ng views ay katumbas ng kinita, humigit kumulang 0.1 per yen bawat views,
at ang video ay mayroon ng mahigit 10 milyong views, kaya't kumita si Hoban ng 1 milyong yen magdamag. Sa eskwelahan ay nasaksihan na ng lahat ng estudyante ang laban sa Kimchi at si Snapper ay nagluluksa dahil sa pagbagsak ng kanyang social status dahil sa video na ito, gumugol siya ng maraming oras sa pagsipsip kay Paco para umangat sa social ladder, kaya kailangan niyang gumawa ng hakbang para muling maipakita ang kanyang dominasyon. Hinanap niya ang isang madaling target at lumapit sa class geek para bugbugin, ngunit matapos makita ng lahat na natalo siya sa Kimchi fight, sobrang baba na ng kanyang katayuan sa lipunan na kahit ang tinuturing na weaklings ay may lakas ng loob na bugbugin siya sa gitna ng klase. Ang karaniwang estratehiya ni Snapper na umaasa kay Paco para takutin ang mga tao ay hindi nagagana dahil iniwan na siya nito, samantala karating lang ni Hoban sa ospital kung saan sinabihan siya na ang gastos sa paggamot ng kanyang ina para sa linggong iyon ay tumaas na sa 120,000, na magiging problema sana kung hindi siya biglang yumaman. Paglabas ay sinuri ni Hoban ang video at nakita niyang patuloy ang pagtaas ng bilang ng views, kaya kumikita siya ng mas malaking halaga subalit bigla siyang sinuntok ni Snapper, nagagalit ito dahil naging katatawanan siya dahil sa video ni Hoban, kaya sinimulan niyang manghingi ng kalahati ng perang kinita mula sa views. Hindi na si Hoban ang dating duwag tulad ng nakaraang araw, kaya't diretso siya sa target at nakipaglaban dito at walang paraan na ibibigay ni Hoban ang kahit anong pera kay Snapper dahil nasa account ito ng kanyang ina at ang detalye nito ang ginamit niya para makalikha ng stream sa unang lugar. Nagpatuloy ang laban pero hindi natakot si Hoban sa kanya dahil nakipaglaban na siya rito noon, kaya mas madali na ito ngayon at hanggang sa gabi, pinapakalma ni Hoban ang umiiyak na si Snapper ngunit pinapanindigan niya na hindi niya ibibigay ang kahit anong pera mula sa video. Tila ito ang simula ng isang di inaasahang pagtutulungan at bagaman hindi gusto ni Hoban si Snapper, ang ideya na kumita ng malaking halaga ng pera ay nakakatukso lalo na't kilala si Snapper sa pagtulong kay Paco na marating ang kinaroroonan niya ngayon. Malaki ang maaaring maitulong ni Snapper kay Hoban pagdating sa streaming, isang bagay na hindi lubos na nauunawaan ni Hoban kaya't ang alok ni Snapper na maging producer niya ay nagpapakita ng isang pagkakataon para pareho silang kumita ng malaki. Ang panlinlang ni Snapper sa pag-aalok ng paghahati, at ito'y 70% para sa kanya at 10% lamang para kay Hoban ay mabilis na nakita bilang hindi makatarungan, at sa pagpapakita ng hindi pagsang-ayon, naipakita ni Hoban na hindi siya basta-basta pumapayag sa hindi patas na kasunduan. Sa huli ay nagtagumpay si Hoban sa pagpapababa ng paghati sa pabor sa isang mas makatarungang alok, kung saan siya ay makakakuha ng 10% para sa sarili at ang mungkahi ni Snapper na gumawa ng mga video kung saan haharapin ni Hoban ang mga bully sa totoong pagkakataon ay isang kawili-wili na twist. Ito ay nagbibigay daan para kay Hoban na gamitin ang kanyang mga karanasan sa bullying, hindi lamang para sa personal na kapakinabangan kundi bilang isang paraan para bigyan ng inspirasyon at turuan ang iba. Subalit dito muna matatapos ang recap natin sa episode 1 ng bagong anime na ito. Antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bago nating episode.